ng gabi, alas 6:28, 20. So ngayon, pag-usapan natin po yung politika kasi malapit na maghalalan sa May 5, May 12. May 5 na ngayon, so 7 days away. So ito po ang ating pag-usapan at ang title po ng ating kwento sa ngayon ay Ang Alyansang Nagigipit sa 20 pesos na bigas kumakapit. Yan po ang ating ano. Ito naman, ang ibig sabihin naman ito ay ang lahat po na kampanya ni Bongbong Marcos ay doon lahat nakatutok sa 20 pesos na bigas. Ang problema pa rito ay ito yung klase na pamimili ng boto na ang bayad utang. Kailan? Bakit ko nasabi bayad utang? Kasi tinigil sila, pinatigil ng COMELEC sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. So mapipilitan sila ngayon sa Mayo 13 nila tapos ng eleksyon, ibebenta. So yun yung pambayad sa utang. Utangin mo na nilang boto. Yan po ang ginagawa nila. Kaya wala silang magagawa pero nakikita mo yung tutok ng kampanya ng mga grupo ni BBM, ang kanilang taktika doon na ngayon sa bigas. So ibig sabihin, yun na talaga pala ang pakay ng bigas na 20 pesos na yan. Gagastos ng hanggang 12 billion pesos sa contingency fund ni BBM kukunin para lamang makabili ng boto. Ganon. So I don't know what kind of math you are employing. Hindi po yan sa economics magpapasa. Yung mga economics of dole-outs. Ang mga dole-outs po, babalik tayo sa prinsipyo ng pag-ayuda. Ang ayuda po ay sa panahon na talagang gipit na gipit. Hindi mo pwede bigyan ng ayuda yung taong wala naman, hindi naman gipit. Kaya nga sinasabi ang taong nagigipit, kahit may punyal kumakapit, kahit matalim kumakapit. So ganun pong ayuda sa ngayon. Nagigipit ang ayuda sa kanilang bumabagsak ang mga senador lalal, gagaya ni Erwin Tolpo. Ang kanyang survey, lumalabas ng number 1 niya ay nagiging number 2 na siya at malayo ang binagsak, 20%. Ang number 1, si Bongo, 62%, tapos siya 42% na. Dati, lamang pa siya kay Bongo. Yan lamang po nagpapatunay na talagang mulat ang mga tao sa mga programa ni BBM na hindi maganda. Kumbaga, wala siyang ibang magandang programa. Katibayan, yung gagastas pa siya, mamigay pa siya ng pera, magbabayad pa siya ng 13 pesos para lang mapabagsak ang presyo ng bigas mula sa 13 papunta sa 20. Yan po ang katibayan na failure ang pamamahala ni BBM. Ganun lang kasimple. Ngayon, ang gusto ko lang makita sa inyo, kung bakit ko nasabi nito, Taliano Gold, kasi po, totoo naman eh. Kung ang Sorbin, pagbabasihan mo, ay medyo na marami pa rin nakapasok na mga alyansa. Pero gipit na sila. Ano ang katotohanan? Ang katibayan ko na wala talaga, matatalo talaga ang alyansa. Pupusta tayo kahit na sa Luzon. Akala ko sa Luzon malakas sila. Hindi po, matatalo po talaga. Ang katibayan ko, una, ipakita ko muna yung survey result ng ano bang survey ito? Survey ng Pulse siya ngayong April. Pinakahuling survey. Bongo, 62.2%. Tapos, sumunod si Erwin Tolpo, 42.4%. So, 20% ang lamang. Ang layo. Tapos sa number 3 ay teka mo na, ang bagsak na yan, dati si Tolpo number 1, 51.1%. So, bumagsak siya ng 10 points. So, pasalamat naman ako na ang kampanya ko ay naging epektibo na huwag iboto yung Amerikanong ito. Ngayon, ang number 3 ay si Tito Soto, dapat ibagsak na to, laos na to. Hindi na to pwede, dami na to pinangako, wala namang nagawa. Tapos si Bato de la Rosa, number 2, 3, number 4. Si Bong Revilla, bagsak dapat to, tapos number 5 pa siya.
Si Lacson, laos na rin ito. Si Bong Revilla, kawatan to. Kaya wag ito ilang ilagay. Si broadcaster Bintol po, wala, drawing lang lahat ito. Pasigaw-sigaw lang dinadaan. Si Lito Lapid lalo, kurap ito. Ay, mansion killer ito. Yung asawa niya nahuli sa Amerika na nagbitbit ng $50,000. Tapos ang pinagpiyansa, yung 2 mansion sa Las Vegas, Nevada. Ay, nako. Oh, ito si Abigail Binay. Oh, yan, dinastiya ng mga Binay. Oh, Cayetano, dinastiya ng mga Cayetano. Revillame, magdadala ng jacket sa Senado, tapos sisigaw ng hep hep, hooray, hep hep, hooray, 5,000 pesos. Ganun ang gagawin niya. Tapos si Camille Villar, ng Reyna ng Prime Water. Oh, si Pacquiao, ay huwag na ibutos Pacquiao. Total, lalaban naman kay Mayweather to. Kay Mayweather lang siya manalo. Tapos si Bam Aquino. Si Bam Aquino bumabalik, although wala tong bahid. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 plus 3, lampas, hulog si Pacquiao. So yan po ngayon ang nangyayari, no? So, ngayon, ito naman ang katibayan na hindi po totoo ang survey. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Ang survey, mismo ang survey ginanap doon sa San Jose o San Juan, Batangas. So ngayon, kung doon ginanap, expectedly dapat Luzon kasi yan, dapat BBM ang lamang. Problema, bakit Duterte ng mga senador ang lamang? Umpisa natin ito, ha? Yan. Tatakbo siyang pagka-gobernador at alam nyo ba? Yan. Dumayo tayo ng kalye survey dito sa Baluarte ni Vilma Santos Recto kung saan tumatakbo siyang pagka-gobernador at alam nyo ba, ang kanyang vice-gobernador ay ang kanyang anak na si Luis Manzano kung saan mag-ina ay tumatakbo dito sa Batangas. Gobernador at vice-gobernador. Tara, survey na tayo sa Baluarte ni Vilma Santos Recto. Ate, pwedeng sumali sa survey? Tingnan nyo na Megi, walang yan, walang daya, tuloy-tuloy. Team Duterte, team ni Marcos. Mga senador, kaninong team? Ayun. Si Pagsagot, record kagad. Salamat, ma'am, ha? Walang pili-pili yan. Thank you. Ayan, isulat natin si ma'am ay PDP magandang hapon. Duterte. Sister Asta. Mga kuya, Tama ka, Taliano Gold. Budol. Ang kalye survey ay walang budol. Survey lang naman Team. Mga senador, team Duterte, team ni Marcos. Survey lang. Sumayo na. Magdadalawang linggo lang. Kung mababa ang bigas, kay Marcos ako. Kung bababa ang bigas, bubuto kay Marcos. Kay Duterte ako. Ay, si Duterte Kuya daw ay siya. team PDP Duterte. Ayan si Kuya PDP Duterte. Ikaw kabayan, kanina? BBM naman yung isa. Salamat si Kuya ay BBM. Thank you Kuya. So, 1 is to score. Samayo. Kaninong team baga ang suporta, mga senador? Marcos, si To Kuya. all, Marcos. Survey lang naman yung kabayan. Thank you. Nandito tayo sa bayan ngayon ng San Jose, Batangas. Kuya, makikiabala, survey lang. Magaling Election, si Kuya Jay magdadalawang linggo na mag-survey. lang, Kaninong team ang suporta? Mga senador, team ni Duterte, team ni Marcos. Survey lang. Team Duterte, huwag tayong mahiya. Ito sa Batangas to Pilipinas. Kuya, kaninong team ikaw? Team Duterte, si Kuya. Salamat ha. Suporto. Survey lang naman yan. Thank you. Ako si Kuya Jay sa YouTube. Salamat. Shout out mga kuya. Kuya, wala nang 2 linggo, eleksyon na. Kaninong team baga ang suporta mo sa Mayo? Team Duterte, team ni Marcos, mga senador. Survey lang yan kabayan. Team, undecided. Si Kuya ay undecided pa. Kahit halos 2 linggo na lang. Bye-bye, Kuya.
Tuloy tayo mga kabayan. Malapit Shout naman siya out dito. sa mga taga San Jose. Ma'am, survey lang sa San Jose. Kaninong team baga sa Mayo ang suporta? Team Duterte, team ni Kaya Marcos Marcos. yan. Magdadalawang linggo na lang. Halos, kaninong team? Survey lang naman. Si ate, team Alyansa Marcos. Salamat ha. Kuya, wala nang 2 linggo. Eleksyon na, kaninong team ang suporta mo? Team Duterte, team ni Marcos. Survey lang? Ha? Si Kuya ay Team PDP Duterte. Salamat Kuya, shout Oh, out. Ako 5-3. si Kuya J sa Oh. YouTube. Magdadalawang linggo na lang Kuya na. Mukhang may listahan na si Kuya. Salamat Kuya. Si ate, tanungin natin ate. Magdadalawang linggo na lang. Kaninong team sa Mayo? 12. Team Duterte, Team Marcos. Ang suporta. Survey lang? Ha? Ano, papatayan ng waiting Ay, OST magdadalawang niya, no? linggo na lang. Nakapisto. Pinag-aaralan pang mabuti. Si nanay ay undecided pa. Thank you, nanay. Salamat po. So magkikita mo, yung kanyang survey ay wala siyang daya. Eleksyon na, kaninong team Pagtanong, sa Mayo ang suporta? sagot, lista Survey kagad. lang. Team na Duterte, team ni Marcos, mga senador. Team Duterte si Kuya. Kuya, shout out sa iyo ha. Kahit may binting bigas na, team Duterte pa rin. Oh, wala naman daw binting Ay, bigas. si Kuya, wala daw binting bigas. Salamat Kuya. Kuya, survey lang sa San Jose. Magdadalawang linggo na lang. Kaninong team sa Mayo? Ay wala, Wala. undecided si Ayaw. Kuya. Thank you. Wag na nating ilagay sa undecided yung hindi naman. So anyway, kasi mahaba Sumagot. ito, O kaya, diretso ko lang doon sa dulo sa bandang huli. Maliban na. Ah, yan. At total, nakita nyo naman, walang daya. Salamat po. Kung ano ng score, makikita Update natin. tayo. Team Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. At saka, So 41 ng 14 naman. Team Duterte. Team Marcos, Alyansa. Oh, 30 ng Team Marcos. So yan ang po nagpapakita San Jose, Batangas yan. Kumbaga hindi po Mindanao yan, hindi po Visayas na lugar yan. Pero ganun pa rin ang sentimiento ng mga tao. Bakit kaya? Yan, totoo yan, hindi yan survey-survey na pwede mandaya sila sa survey nila. Ito, sorbing kalye. So ano bang meron sa Duterte? Bakit hindi sila iniiwan ng daming tao pa rin sumusuporta sa kanila? Yan ang matanong, mamamatay tao. Yes, andun ako. Oh, meron silang parmali na may corruption din na issue. Oh, may CF confidential pa na issue si Sara. Pero bakit ganoon? Kayo magsagot diyan. Ibig sabihin may pagkukulang, tapos ang ginagawa naman ngayon ng Team Alyansa ay yung rise attack sa kanilang planning, sa kanilang tactical planning, sa kanilang strategy. Nakikita mo last ano na nila yan. Kumbaga, yan po ang last chance nila, last hooray. Kaya, pwede kong sasabihin, ang alyansa na nagigipit sa bigas na 20 pesos, kumakapit. Oh, yan po ang katotohanan dito. So, ngayon, magtanong tayo dito sa kwan. Titignan natin itong ano, ito si Gwen Garcia ay gipit din siya sa Cebu, matatalo sa kay Pambari 4. Kaya sa bigas kumakapit din siya. Akalain mo ba naman na maglagay-lagay pa ng tarpaulin? Tarpaulin sa kanyang sa kalsada sa Cebu? Nasabihin niya Cebu ay Garcia country, kakahiya ka naman. Oh. Ayan. O, tingnan natin si tarpaulin ni Gwen Garcia. Nakakahiya naman ito. Yan, tingnan nyo. Akalain mo maglagay siya. Kasi natatalo siya sa survey. Kay kay Pambari 4, ang lakas ng dating. O, yan ang ginagawa niya. O. Kalsada ng Cebu, lagyan niya ng tarpaulin na Gwen Garcia, Cebu is Garcia country. Nakakahiya, di ba? Ay, naku. Tapos, country na pala ang Cebu.
Nako, ay akala ko Cebu ay probinsya. Bansa na pala. So, titingnan mo natin to ha. O, ito ang tingnan natin. Tapos, ito naman. Ito, pakinggan natin yung rally ni BBM sa Dumanhog, Cebu. Na halata naman na inipon yung tao. At tapos, andun si Gwen Garcia. Alam mo, naglilitan niya ng sa 20 pesos na bigas. Pinapangako, inuutang ang boto. Ibibayad daw pag after election, ibibigay yung 20 pesos na kilo ng bigas. Anak ng waiting. Asa ka makakita ng vote buying ng utang mo na? Ayun, dito ka makakita sa Cebu. Ayan o. Asod nga pilit kay atong bisita nga maugyoy ni pili nga mo anhi gyud siya. Oh, ang ating bisita na siya mismong pumili na pupunta sa rito. Ang atong gipili niadtong 2022 Ang ating pinili noong 2022 nga mo'y mangulo sa atong nasod. na maging pangulo sa ating bansa. Ni agayod ang atong pinalanggang presidente, Dito, ngayon, ang ating minahal na presidente, President Ferdinand Marcos Jr. President Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, pabalakpakan tao kasi kakampi nila lahat yan dyan. Sige na BBM. Magkano na dahil nakuha niyo dahil? Sigaw kayo ng BBM. Wa ko kadungog, mahimo bang usbo? Hindi daw niya narinig. Pinapaulit yung BBM. Hindi naman puno ang stage. Hanggang rally ko, konti lang. Ang atong pinalanggang presidente, Ang ating mahal na presidente, ang atong girespeto, ang ating nirerespeto, atong gitamod kay kita ang ating minamahal, mga disente nga mga sugboanon, dumanhoganon. ng mga disente, ng mga taga-Dumanhog, Cebu. President BBM, President benteng bigas, Benteng bigas. meron Meron na, na. benteng bugas, mamalit na ta. Ayan sila pinapangako, bigas sa 20. Ibig sabihin, tangin niya muna boto nyo. Kasi pinigil ng Comelec ang pagbebenta ng bigas sa 20. Tangin muna. Yan kaya yan pong ginagawa ng alyansa ngayon. Sobrang gipit. Sa 20 pesos na bigas, kumakapit. Pero tingnan nyo, puntahan natin po yung example ng bigas. Tingnan mo kung balahura itong ginagawa. Halata na boot buying. Tingnan mo. Akalain mo ba lahat pinak ng tigsa 10 kilo tapos nilagay sa plastic, may mukha pa ni BBM? Bawal ito, boot buying ito para sa mga kampanya, mga kandidato mo. Anong klase naman to BBM? Ayan tingnan mo. Palaki natin. Ayan. Yan ang binibenta nung May 1 tapos tinigil lamang. Yan, kulay brown. Tapos may mukha ni BBM. Ano ba yan? Paano yan ngayon? Hanggang dyan lang ba mga boto ng Pilipino? Tapos pangako pa lang na babayaran? Kung utangin, kung istapahin kayo, paano ngayon yan? Yan po ang bigas na pinagmamayabang nila na 20 pesos. Brown. Tapos sabi ng mga pakinggan natin ng tao dito na nakabili, sabi nila daw ay kung luluto mo 3 kilis, ano bang kilis sa Tagalog? 3 hugas, ay babaho pa rin. Bago mo isahing 3 hugas. Ito. Tignan mo ang mga sagot ng mga taga Cebu na nakabili ng 20 pesos na kaya bigas. Yan. Pakinggan natin. Kung sino yung experience na sa pagkatila ng mag-elefing rice? Ano daw ang experience mo na sa 20 pesos na bigas?
ano lang yapon, pero Oh. lahi gyud lami sa kanang mayong humay. Kanin pa rin pero hindi siya hindi siya maganda kaysa maganda kaysa humay, ibig sabihin palay na maayos. Ay. Ang sa'yo mo ba? Sa'yo O, wala nang ngipin si nanay dahil sa 20 pesos na bigas ba yan? sa tinin mo. Mura ko kabuhion. Mura ka buyon, ano ibig sabihin, pinapasukan ka ng hangin sa tiyan pag kumain daw, ganun experience niya. Naku, maraming hangin na bitbit itong 20 pesos na bigas. Ano yan? Kasi kabila naman kasi ni. Tulo. Digi mo ang baho. Tatlong hugas daw. Bisa pa kung sa kalabisudan? Sa bapusudan na utan raman pod. Yeah. Makakaon gyud ko sir, pero adili lahi gyud sa Oh. mais oy na. Gulay daw ang ulam niya kaya walang kwenta. So, at least pinakita ko lang siya mahaba ang interview niyan. Lahat po pareho ang reklamo, Ben Reklamador. Kaya ang bili, utang muna. Bibilhin ang boto ng mga Cebuano, utang muna. Babayaran sa May 13. Aywan ko ba? Tapos tandaan ninyo, buong Pilipinas ang magbabayad ng ginamit na pera para sa Cebu. Bakit sa Cebu lang? Kasi ang Cebu, iniisip ng mga planner nila, taktisyan nila, na yan pang Cebu pwede nila kayang babaguhin ang isip. Ang problema dyan, sa Cebu, ang utak kasi ng 20 pesos na yan ay si Gwen Garcia. At alam naman nila na si Gwen Garcia ay tagilid sa kay Pambari 4. Ang latest survey ngayon, babagsak talaga to for the first time ang dinastiya ng mga Garcia. Nakita pa nila na sinuspindi ng ombudsman, ayaw bumaba. Anong klaseng tigas ng ulo? So kakasuhan ka na din defiance, disobedience of the law. Kakasuhan ka sigurado niyan. Next ay nasintensyan ka na sa pagbili ng tubig na lupa pero tubig pala. Tapos nag-reclamation ka pa na illegal. Dinismiss ka from the service ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, na swerte ka lang, saved by the bell ka. Bakit? Kasi mayroon pong batas na kapag manalo ka sa eleksyon, ang kaso mo na pagpatanggal sa trabaho ay automatic na wala. Kasi nanalo siya pagka-gobernador ulit, kaya tinanggal na yung kaso. Which is naman, ang tawag dyan ay Aguinaldo Doctrine. Pero sa ngayon, wala na pong Aguinaldo Doctrine. Binasura na yan nung nagdesisyon ang Supreme Court sa kaso ni Junjun Binay. So, ito pa. Ano pang ilalabas natin dito? So, anyway, yung rule out na nila, ipapangako pa nila ngayong May 13. Hindi ko alam kung matutuloy o hindi. Kasi 4.5 o 12 billion na kukunin na pundo mula sa contingency fund ni BBM, ang pundo na 12 billion na sinasabi na gagamitin yan. Kaya magandang hapon na lang, baka manalo yan dahil baka mandaya si Garcia base kay Attorney Respicio. Basta ganito lang, ang nakikinig ngayon na mga watchers, ito lang po, seminar ko sa inyo, simple lang. Una, magbitbit kayo ng papel at by ballpen, siguruhin yung ballpen nyo ay hindi masisira. So may reserba kayong ballpen. At may reserba din kayong papel sa araw ng eleksyon kung kayo po ay nagwa-watcher. Tapos, pag upo ninyo, magpaalam kayo sa mga teachers kung pwede kayo magdala ng cellphone. Okay? Kung pwede. Pero kung hindi pwede, pero kung pwede, i-live stream, pwede ninyong kunan, i-record lang sa video ang lahat ng taong bumuboto. Ang katwiran ko, para mabilang nyo kung ilan tao talaga ang bumoto. Bibilangin nyo sa inyong kahon. Isa sa kahon. Bilangin nyo po. At every now and then, pinipicturean niyo inyong record. At kausapin nyo rin ang inyong kaparihong watcher at magbilang kayo para may parihas po kayo na record na pag magkalabanan, magkapitpitan man ng bayag, ay maipanalo ninyo kung ilan lang bumoto. Halimbawa, 300 lang bumoto. Lagay nyo 300 lang. Kasi kung bakit ko dinidiin po yan? Kasi iyan po ang panlaban sa daya. Tandaan nyo po,
Noong 2010, naging abogado ako sa isang electoral protest. 2010 po nagsimula ang automated election. Ano po nangyari dyan? Nanalo po ako sa recount. Alam mo ba, Julie, anong nangyari sa recount sa RTC? Ang recount po, nang nabilang sa kamay, manual, lumalabas po na kulang, nawala ang bawat presinto, 50 ballots ang nawala. Ibig sabihin, ang bilang na makina ay may plus 50 votes. Ang conclusion niyan, yung aking kliyente na ipanalo ko. Yung kanyang talo na dati 1,800 plus na votes ay na-turn into 3,000 plus votes na panalo. Yan po ang aking karanasan bilang abogado. Kaya ang aking advice, panlaban dyan sa madayang makina kasi bibilangin na makina, palabasin na makina na 500 ang bumuto sa isang presinto, pero ang totoong bumuto ay nasa 350 lang. Kaya panlaban dyan, kailangan may papel kayo na hawak kung ilan lang ang bumoto. Kasi pwede nila madaya yung book of voters na kung saan ang lahat po na botante bago bigyan ng baluta ay pinapapirma muna sa book of voters at saka pag nabigyan ng baluta, lalagyan ng tinta ang kamay. The only way na makasigurado tayo na hindi nadadaya ang dami ng bilang na bumoto ay mayroon tayong taras na sarili. Pagkatapos niyan, magka-counting ang machine, bibigyan kayo muna ng mag-imprinta muna ng resulta ang makina. 8 kopya. Bibigyan ang mga watcher ng kopya. Papapipirmahin ang watcher sa bawat kopya. Pero bago nyo pirmahan, tingnan nyo muna ang total number of voters. At kung pariha ang total number of voters sa nilabas na makina na imprinta sa inyong mga taras, good yan. Ibig sabihin, walang daya. Ang magiging daya na lang yan sa pagbabasa. Pero kung nanobra ang buto na nakalagay kaysa baluta na nabilang nyo, ay may daya. Parang nangyari yung panahon ni Emilio Aguinaldo na eleksyon na pinoprotestahan ni Andres Bonifacio. Mas marami pa ang boto na nakuha ni Emilio Aguinaldo kaysa mga botante. Yan po ang mangyayari. Kaya po, ulit-ulitin ko ito sa kada live stream ko, lahat ng mga watchers, ganun po gagawin nyo, magdala kayo, magreserba kayo 2 ballpen ha. Dapat 2 kasi baka mawalang na, hindi makasulat. At may papel kayo, kahit 5 papel. At itaras ninyo ilan bumoto. Kung kaya nyo, may panahon pa, kung kilala nyo butante, ilagay nyo pangalan. O bumoto una si Rosalie Balmoria. O ilagay nyo. Sunod si Jolie Abacahin. O sunod si Dindo Roble. Yan, isulat ninyo kung kilala nyo lang. Pero kung hindi nyo kilala, total, makilala nyo rin yan kasi magpipresenta ng ID. So, pwede nyo tingnan sinong bumoto. Ganun lang. Pero huwag nyo na silang tanungin kasi bawal yan. Huwag nyo tanungin kung sino binoto nila. Ha? That is only my first tip. Ang second tip ko po, checkin ninyo bago mag-umpisa ang baluta, ang pagboboto, i-demand niyo sa mga teachers. 3 teachers yan ang tawag sa Board of Election Inspectors na titingnan nyo muna ang likod na makina kung nakasaksak ang USB. O di kaya yung panggaling pang Starlink na cable. Kailangan walang nakakabit. Kailangan hindi nakakabit ang USB o di kaya Starlink. Kasi 2 lang ginagamit nila. Kung sa lugar na walang internet, ay Starlink ang gagamitin. Pero kung sa lugar na may internet, na may signal ang ating mga cellphone, ay yung USB ang gagamitin nila. So for that, yan lamang po ang aking live vlog ngayon. Ang alyansang nagigipit sa 20 pesos na bigas, kumakapit. Ang matindi pa, uutangin pa ang boto, ipangako pa ang bayad na 20 pesos na bigas. Maraming salamat po at magandang gabi, Pilipinas.